Maglalabas ng regulasyon ng MMDA para sa mas striktong paggamit ng e-bike. Kabilang sa pinagpaplanuhan ang pagpaparehistro ng e-bike at pagkakaroon ng lisensya ng mga driver nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakikipaggitgitan sa mga pangunahing kalsada. At nakikipagsabayan pa nga sa mga sasakyan sa expressway. Parami na ng parami ang electronic vehicle o e-bike o e-trike kung tawagin. Parang sila ng araw ang mga bagong hari ng kalsada. Hindi kailangan ng gasolina. Hindi rin nirerehistro at walang kailangang lisensya ang ganitong sasakyan. Pero takaw disgrasya rin. Nitong 2023, higit 500 ang aksidente sa e-bike sa Metro Manila. 281 sa mga yan ang nakasira ng ari-arian. 273 ang nasugatan at may 2 namatay. Dagdag din sa traffic ang e-bike. Sa Caloocan pa lang, 18,000 na ang ganyang sasakyan. Kaya nababahala na ang Metropolitan Manila Development Authority at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Talagang exponential yung pagdami nitong e-bike. Yun nga, that's why we're here, we met, para habang hindi pa ganoong kadami na nakaka-obstruct na ng traffic, na yung major accidents na ang nakokos niya, ay ma-address na namin kaagad. Medyo cause of concern na siya. Ayon sa LTFRB, nagiging balakid din ang mga e-bike sa maayos na sistema ng transportasyon. Sa pagdadami ho nito, halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Mga demotor na sasakyan lang ang kailangan iparehistro sa LTO ayon sa traffic code. Obligado lang magparehistro ng e-bike kung 60 km/h pataas ang maximum speed nito. Ang hindi kasama dyan, basta't magsuot lang ng helmet, pwede na magbiyahe. Iba't ibang patakaran ng umiiral sa bawat lungsod dito sa Metro Manila kaugnay sa mga electronic bikes at electronic tricycles. Katulad na lang dito sa Mandaluyong, pinagbabawalan ng dumaan ng mga e-trike at e-bike sa mga malalapad na kalsada katulad dito sa Boni Avenue. At kapag nahuli sila, maaari silang ma-impound. Sa ibang syudad naman, obligadong mairehistro sa mga munisipyo ang ganitong mga sasakyan. Sa binabalangkas na regulasyon ng MMDA, planong obligahing iparehistro ang lahat ng e-bike sa Metro Manila. Pinag-aaralan din ang pagkakaroon ng driver's license na magmamaneho. Meron kaming difficulty enforcing dahil nga pag inuli namin tas walang lisensya, kanino namin i-issue yung ticket? In the same manner, hindi po registered ito. So, hindi rin namin pwede issuehan ng ticket. Pabor dito ang manufacturer ng e-bike. Kailangan talaga din kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Kahit bata, kahit matanda. Tapos nagkaroon ng aksidente o ang responsibility is mabigat. Pero tuto lang mga nag-i-e-bike. Hindi ako pabor. Ginagamit lang naman kasi ito, service eh. Target na mailabas ang regulasyon ngayong buwan hanggang sa unang linggo ng Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.